Kamusta na po kayo mga boss? Ito po, mayroon naman ako sa inyong share na flat screen TV. Yan, ito po ang kanyang model GANSSP. Sana po makakuha kayo ng idea dito sa share kong video na ito. Okay, yon. So sinaksak na po natin at wala siyang standby red. So yon. Ito, bubuksan na natin ang unit para malaman natin kung bakit siya walang power. Dito nabuksan na ang back cover. Siyempre po, walang power ang ating unit dyan. Diyan tayo magpo-focus sa power supply. Ito, sa mga newbie po makakapanood ng video na to, ito po, sundan ninyo at para meron kayong guide, meron kayong gabay sa paggagawa ng no power na flat screen TV. So dito, tinuturo ko po diyan ang kanyang fuse, yung pong pula at saka yung AC cord. Yan. Unang-una po, pag walang power, ang inyong unang gagawin ay i-test ang cord, AC cord, kung may buzzer mode, buzzer, kailangan sa isang side magbabuzzer siya. Yan. Okay, nagbabuzzer ang ating tester dyan. Kailangan wag mula dyan sa socket papunta doon sa kabilang side niya sa board, dapat magbuzzer yan. Kasi kung hindi po magbabuzzer, alin man dyan sa dalawa, yan po ang dahilan na kaya walang power. Kasi minsan nag-uumido po yan, nabubulok yung wire sa loob. Okay? So yan. Okay, meron tayong buzzer. May buzzer tayo dyan. Good po yung kabilang side na tinest natin. Good yan. Sa kabilang side naman, at may buzzer din. At yun po, okay, ang ating AC cord dyan. So, wala tayong problema sa cord. Good po yan. Focus tayo sa power supply, kung bakit walang power ang ating unit. Madalas po itong mangyari sa kahit sa mga malalaking flat screen TV, mapamaliit, mapamalaki. Ito po ay madalas na nangyayari. Panoorin nyo lang po mga boss mula umpisa hanggang dulo para makakuha kayo ng idea sa ma-share kong itong video na to. Sigurado po may makakuha kayong idea dito kung paano gawin. Okay, ito nakalas na natin ang power supply. Dito ititest natin ang fuse kung hindi putol. Kasi pag hindi po nag-buzzer ang fuse na yan, isa rin po yan na kaya walang power. Kailangan po mag-buzzer ang ating fuse para masabi nating okay ang ating supply sa primary. Pero ito po, titest muna natin. So yan, testerin natin. Kung may buzzer mode ulit tayo, dapat beeping. Mag-beeping po yung fuse na yan. So yun, yan, nakikita nyo naman po mga boss, ay okay naman ang ating fuse. May buzzer po siya dyan. Good po yan. So pag ganyan po, may indikasyon, magandang indikasyon po yan na good ang ating power supply, yung primary. Wala pong shorted, pagka ganyan buo ang ating fuse. So yun. Dahil hindi putol ang ating fuse, dito magti-trace na tayo sa primary to secondary supply. Kung bakit walang lumalabas na pangkaraniwan po na output niyan papunta sa motherboard, 12 volts. Okay po, sa secondary 12 volts. Okay, dito magte-test tayo ng mga shorted. Mga boss? Yan, yung diode na yan. Yung dalawang diode na yan, i-test natin sa diode mode kung shorted.
Yan. Kasi kung shorted po yan, lalabas po sa ating tester ay 0.000. Tapos pag binaliktad nyo po yun, kung lumabas ay 0.000, full shorted po ang diode. Isa din po sa dahilan kaya walang power ang ating unit dahil sa diode. So dito ay test tayo. Yan. So okay ang kabilang side. Walang indikasyon na shorted. Ayun. Okay po. Walang reading. Tapos pag inaliktad, 0.5. Yun. 0.3. Yan. Okay. Tapos reverse. Kung duda po kayo sa inyong sinetest, pwede nyo naman niyang ihangang isang pin. Pwede nyo pong gawin yon. Pero dahil digital pong gamit ko, yan, nakikita ko naman kagad. Pero kung UV po kayo, duda kayo, ihang nyo po. Huwag nyo na pong tanggalin lahat. Hang nyo lang yung isang pin ng parts. Okay, so wala tayong nakikitang shorty dito mga boss. So yun, meron po tayong 314 volts DC, ano? Ibig sabihin po, nakakapasok ang ating supply papunta sa capacitor, ano? Hindi naman po siya nakakatawid papuntang secondary na magbibigay ng 12 volts papunta sa motherboard. Dito po mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano ang gagawin pagka wala kayong mahanap na parts. Meron lang kayong kailangang bilhing parts. Yan, makikita nyo po sa video. Sundan nyo lang po mula umpisa hanggang dulo. Makakuha kayo ng idea dito, ano? So yan, sinisilip ko dyan yung kung ano pang parts ang kung may nasunog o may maluwag na cold solder. Yun, yung mga kumawag na sa hinang. Dahil wala akong napansin, wala akong nakita. Yan, dito. Ito po. Tinignan ko uli kung may voltahe ang ating primary. Kung pumapasok. So yun, meron naman. So ang problema talaga nasa secondary. Primary. Hindi nakakapunta sa kakalusot sa secondary. Kaya gagawin natin mga boss, ito po. Ito po ang pinakamagandang solusyon pag meron kayong ganitong issue. Kung wala kayong mahanap na board na pamalit, power supply, ito pong 4 wires power supply. Ano, napakaganda pong gamitin ito mga boss. Subok ko na po ito. Marami na pa akong nakabitan yan. Kahit sa mga malalaking flat screen na TV, pwede po yung 4 wires na yan. Ito mahalaga mapanood nyo po mga boss kung paano ikabit. Tsaka i-modify po natin yung power supply na yan. Meron na po akong video niyan. Mag-update lang po ako dahil doon kinabit ko sa 32. Dito po sa medyo maliit naman na TV. Okay, so pagka magkakabit ka po ng power supply mga boss, 4 wires, tatanggalin niyo po yan, ano? Yung dalawang parts na yan. Yung PWM IC at saka yung MOSFET. Kasi hindi po pwedeng hindi tanggalin yan, magkakaproblema po ang ating 4 wires. Masisira po. Kaya kailangan alisin niya ng dalawa na yan. Kung wala kayong hot air mga boss, ito pwede nyo gawin ng ganitong ginagawa ko, ano? Pwede naman panghinang lang para matanggal siya. Lalagyan nyo lang, dadamihan nyo lang ng soldering lead, yun, no? Yung MOSFET. Tapos sa kabilaan, habang mainit, aangat na po yan. So yan. Tapos kabila naman, ang kabilang paa naman ng pin para umangat. Habang mainit pa. Okay, so yun. Ganun lang po kadali mga boss. Huwag niyo po pwersahin kasi may matutuklap po ang printed board niyan. Okay? Mahirapan na kayong mag-connect. Next, ito namang PWM IC. Wag niyo pong kalilimutan yan mga boss. Pag tinanggal niyo yung MOSFET, tanggalin niyo. Lagi po magkasama yan pag inalis. Yung 6 pins IC, PWM po niya yan.
Maaaring yan po ang problema mga boss, yung PWM IC hindi na naglalabas ng voltahe kaya wala nang supply sa secondary. Ano? Wala pong shorted ang ating primary kasi buo naman po ang fuse. Maaaring yan po ang PWM IC na yan ang may problema. Open na po yung line niyan pa out. Hindi na siya naglalabas ng out. So mabilis na solusyon, palit tayo ng 4 wires para iwas mahabang repair at sa matagal na paggagawa, pagre-repair, kaya magpo 4 wires tayo. Kasi matibay din naman po yung 4 wires, subok ko na yan. Ito mga boss, sundan nyo po kung paano itap yung mga wiring niya ng 4 wires. Tandaan nyo po, wag na magkakamali kasi pag nagkamali po kayo ng tap ng 4 wires, wala na pong balikan yon. Automatic, sira na kagad ang inyong power supply board at saka yung 4 wires ay kinabit nyo. So yan. So dito, yung ating black wire mga boss, i-connect nyo sa negative ng capacitor. Sa main filter. Yung may guhit po, yung may guhit na capacitor sa primary, doon po kayo sa guhit. Negative side po yun. Tapos dito naman sa yung red wire, dito naman tayo sa drain ng MOSFET. Yan yung pinakamalaking connection sa board. Yan po pinaka-drain yan. Diyan kayo magko-connect ng red wire. Kasi nasa 300 volts po lampas ang voltahe niyan. Dalawa po kasi nahahati ang 4 wires. Yan po yung ginagawa natin yan. Nagtatap tayo sa primary at sa secondary. Okay? Yan po yung dalawang primary at secondary. Wag na wag po magkakamali mga boss kung magtatap. Ito pong video ko, gabayin nyo to, guide nyo pag kayo magtatap. Tapos yung main filter capacitor pala mga boss, bago kayo magtap, i-discharge muna yung capacitor kasi minsan may laman pa yan. Okay, so dito naman sa diode, yan tayo sa magtatap. Sa side na yan. Cathode side, okay, yung may guhit na diode sa cathode side niya. Okay. Yan po ang supply ng ating 12 volts. Pag magtatap kayo, laging dyan sa may cathode side ng diode. Connected po yan sa capacitor. Sa positive side ng capacitor, connected po yan. Dito double check nyo lang mga boss kung tama ang inyong connection para hindi po magkakamali. Pag nagkamali po, wala na pong ulit, wala na po. Masisirain po niya ng inyong 4 wires at saka power supply. So yun, dito naman tayo sa blue. Ang blue po ay ground. Yung ground. Paano po malalaman ang ground sa secondary? Yung capacitor po, yan, yung may guhit na capacitor sa secondary, ground po yan, ground. Okay? Pag po kayo malilito, pag mag-tap. Basta kung yung pagdating sa capacitor, kung ano yung guhit, yung may markings naman po ang capacitor, yun po ang ground niya, ground. So recap tayo, ito yung ating black ay sa negative main filter. Diyan ikinabit, tapos ito namang red natin sa drain ng MOSFET. Okay, 300 volts yan, lampas po. At itong ating yellow ay diyan sa diode, sa cathode side natin tinap. 12 volts po yan ang supply niyan. O depende sa adjust nyo. Sa blue, negative. Okay? Ground yun. At ito ang ating trimmer. Unang-una po mga boss, bago kayo mag-adjust ng voltahe, yung trimmer po na yan, ay i-0-0 nyo muna. Paano po 0-0? Yan, i-adjust nyo po yan ng sagad pa kaliwa. Kasi baka nakataas po yan, bigla kayong nag-test. Sobrang taas pala ng voltahe nilalabas ng power supply. Masusunog po ang ating board. Okay, kaya importante i-adjust nyo muna. Sagad pa kaliwa bago kayo mag-adjust.
So yan, testing tayo dito mga boss. Kung success ba ang ating pagkakatap ng ating power supply PSU 4 wires. So yun, pumihit na ulit tayo, nag-adjust na, tingnan natin kung kuha na sa 12 volts. Okay, 10 volts na. So yun, kulang na, konti na lang at makukuha na natin ang kailangan niya voltahe. So yun, ang ating final na pihit. Kung ito na yung ating kinakailangan voltahe. Test tayo. Sa secondary uli. Ayun po mga boss, 12 volts na. Ito na ang kinakailangan nating voltahe. Okay na po, yung ating trimmer, hindi na po tayo mag-a-adjust. Yan ang kailangan nating voltahe. 12.4. So okay na po yun. Ngayon, nakuha na natin ang tamang voltahe ng ating output. Ito na po mga boss, ang ituturo ko sa inyo. I-modify na natin ang trimmer. Salamat po sa magsasubscribe sa aking munting YouTube channel. Salamat po. So yun. Ito mga boss, importanteng mapanood niyo po ito. Pay attention po at tingnan nyo lang mabuti yung aking gagawin kung paano ko po siya i-modify sa resistor. Opo, sa resistor kasi ipipix voltage na po natin ang ating supply. Di ba po, nag-adjust tayo sa trimmer. Tatanggalin po natin yung trimmer, papalitan po natin yan ng resistor. Base sa kanyang resistance, Kung ilan ang kanyang resistance, doon po tayo magbe-based. Kung paano po, ito panoorin nyo. Kung paano kung gagawin. Yan, tanggalin muna natin ang ating trimmer. Tanggalin muna natin trimmer syempre at diyan tayo magkakabit ng resistor. So yun, ingat lang po kayo sa pagtatanggal ng trimmer, baka mapasama po yung may mga parts po kasi katabi yan mga SMD resistor, yun, at capacitor, dahan-dahan lang po. Okay, tanggal na natin, Ngayon mga boss, ito natanggal na natin, May kinakailangan tayong makuhang resistance dyan para maging fixed voltage. So paano yun? Paano kung tatanungin nyo pa paano? Ito po, panoorin nyo mga boss. Ito po mahalagang tips na makuha ninyo. Ito, okay? So yan bali dyan sa power supply board, yan dyan, meron siya tatlong pins. Yung dalawa dyan magkatabi, yan. Yun, doon kayo sa may markings, doon kayo maglalagay ng resistor. Hindi magkahiwalay po ng yon. Hindi po sila magkasama, Ngayon, yung hindi magkasama, yun po ang susukatin natin kung ano ang kanyang resistance. Kung ilan. Yan po. Ayan po, tinuturo ko na yan. Yan po ang hindi magkasama sa line. Yan po ang ating kukunin. Yung kabila naman po, pakaliwa, yung po magkasama, hindi po yun. Huwag po kayo malilito mga boss kasi hindi pwedeng magkamali. Kailangan tama po ang pagkakasukat, Sundan nyo lang po ang aking video para hindi kayo maligaw, para hindi kayo malito. So ito, okay, sukatin na natin kung ilan ang kanyang resistance.
Tingnan nyo po sa tester kung anong lalabas. Kung ano po lumabas, yun po ang kukunin nating resistor na ikakabit. Okay? Pinaka-fixed voltage na niya. Ito na po mga boss. Ito nyo lang. Para makakuha na. Okay, ito po at meron tayong 5.3 kilo ohms. Ano? Yan po ang kailangan nating resistor mga boss. Ikakabit natin sa modules power supply. Kasi ipipix voltage natin. Ano? Kahit tumaas lang po kayo ng 5.7, 5.6, pwede na po yun. Huwag lang mas mataas pa sa hinihinging supply. Okay, so yun, nakakuha na tayo ng idea, no? Nakuha na natin sa trimmer, 5.3 kilo ohms. So, lalagyan natin siya ng resistor na 5.3 kilo ohms din, ano? Yun po, inulit ko lang para maintindihan. So, yan. Kung wala kayong eksaktong value, mga boss, pwede naman kayo mag-series ng resistor. So, meron ako ditong 4.7 kilo ohms. Okay. At meron din akong 1K. Okay, 1K. Oh, yan, may 1K po ako dyan. Yan, pwede nyo pong i-series yan mga boss, ano, para makakuha kayo ng kailangan yung resistance. So yun, yan na. Siniris ko na po yan mga boss. Ito para makita nyo rin po yung kung ang result ng ma-series. Ang 4.7K at saka 1K. Siyempre, hilangin nyo po yan. Kailangan po mahinang yan. Huwag nyo pong hayaan, pinilipit nyo lang. Hilaw po ang kapit nun. Hinangin nyo po. Ganun yan po, ganito po mga boss pag kayo magpipix voltage sa 4 wires. Importante po matutunan nyo po yan. Kasi ang trimmer po mga boss ay katagalan ay sisira po yan. Pag nag-open yan, malaki po naapektuhan sa motherboard. Marami po nadadamay na parts. Nasusunog po pagka nag-over voltage. Kasi pag kinalawang po ang trimmer, dyan na po magkakaproblema yan. Kaya ito po ang ginawa natin, nag-modify po tayo, ginawa natin na fixed voltage using resistor, ano? Okay. So 5.3 kilo ohms ang ating nasukat kanina sa trimmer. Ito, tinan natin kung ano ang lumabas sa ating isiniris na resistor. Kung pasok ba sa ating kailangang pamalit sa trimmer. Okay, at ito meron siyang 5.5. Pwede na po yan mga boss. Konti lang ano. Kanina 5.3 kilo ohms, ngayon 5.5. Okay, 5.58. Okay na po yun. Konting diferensya lang ano mga boss. So yan, pwede na po nating maikabit yan sa ating power supply. Para ma-fix voltage na nasin siya, ano? So yun, karoon lang po mga boss. Sana nakasundan nyo yung aking video. Nakakuha kayo ng idea. At saka wag po kayo malilito dyan. Baka mapakabit po sa magkasama. Magkakaproblema po ang board ninyo. Kailangan din na po nyo po ikakabit. Yan. Po, sa aking markings na yan. Yung hindi magkasamang pins. Yun. So, naikabit ko na po mga boss dito. Basta doon lang po sa binigay ko markings, ano. Sundan nyo lang yun. Siyempre, titest natin yan para makita natin kung swak ba yung voltaheng ating kailangan. Tapos, testing na natin para makita na po natin ang result. Nagpalit po tayo ng 4 wires kasi sira nga po ang ating primary, hindi naglalabas ng voltahe, at minodify naman po natin ang 4 wires. Nag-fix voltage po tayo. So ito mga boss,
Pagka 12 volts na po ito, okay na po. Siguradong gagana na po ang ating unit. Yun po mga boss, meron tayong 12.6 volts DC. Okay na po yun at tiyak gagana na po ang ating unit dyan. Yan po ang ating kinakailangang voltahe. Dito po, assembly ko muna para matesting na natin. Salamat po mga boss kung nakarating kayo sa video ko na to at sana po ay nakakuha kayo ng simpleng idea. Kung kayo man ay magdi-DIY o kayo bang isang baguhang technician na tulad ko, sana po ay nakakuha kayo ng konting idea, konting idea pero pag matagalan nyo pong magagamit. Okay? Yun. So dito, okay, meron tayong standby red light. At okay na po ang ginawa nating flat screen TV. Salamat po sa panonood mga boss. Salamat po.